Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Supplemental impeachment complaint inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Duterte kaugnay ng umano'y kawalan ng aksyon sa issue sa Benham Rice at West Philippine Sea. Tinaguriang Morong 43, muling iginiit na isama sa kakasuhan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng pagkaaresto sa kanila sa Rizal noong 2010. Philippine National Police magpapakalat ng libo-libong tauhan sa buong bansa para magbantay sa seguridad ngayong long holiday. Department of Energy nais gamitin ang Malampaya Fund bilang pambayad sa contract cost at mapababa ang singil sa kuryente ng mga consumer. Una sa ating mga balita ngayong hapon, nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at Davao Central 911 ang tatlong nasugatan sa isang aksidente sa motorsiklo kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Victor Cosare. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team at Davao Central 911 ang isang aksidente sa motorsiklo sa Vincent Street sa Davao City pasado alas 2 kaninang madaling araw. Tatlo ang nasugatan sa insidente na kinilalang sina Bernadette at Jenny Delda at ang driver ng motorsiklo na si Jason Lito Lamaan. Nagtamo sila ng mga sugat sa katawan matapos bumangga ang kanilang motorsiklo sa isang kotse. Si Kuya nagdire-diretso, manggod lang yun. Tapos hindi ato niya na malayan na may dadaang kuan ng kotse. Ang driver atong private going siya dari gikan siya dari sa kuan sa Binson, going siya dako daw. Tapos ang kaning motor from Subricare going siya Lapu-Lapu. So based sa among na kuan sa mga bystander, kusog daw padagan ng motor. Lumabas din sa inisyal na investigasyon na galing sa isang kasiyahan ang mga biktima bago ang insidente. Pag makainom yun, kung pwede, bili na lang yun ang motor, tapos kundi magpasundo, dili na lang yun mo drive. Matapos bigyan ng first aid, ay dinala na ang mga biktima sa Southern Philippines Medical Center. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Inihain na sa lower house ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang kanyang supplemental impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pagtatraidor sa tiwalang ibinigay ng taong bayan, paglabag sa konstitusyon at pagkakasala ng mataas na krimen. Ito ang nakapaloob sa grounds sa 7 pahinang supplemental impeachment complaint na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano sa lower house kaninang umaga. Partikular na tinukoy sa impeachment complaint ang umano'y kawalan ng aksyon ng Pangulo na ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay sa kabilaan niya na naging desisyon ng United Nations Permanent Court of Arbitration noong July 2016 na pumapabor sa Pilipinas. Simula pa lamang na kanyang panunungkulan bilang Pangulo ng bansa, nasuyuin ang bansang China upang maiwasan ang sigalot sa isyu ng competing claims sa Spratlys at makakuha ng investments at loans mula sa kanila, kapalit ng ating pananahimik at kawalan ng aksyon sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Batay sa reklamo, nilalabag rin umano ng Pangulo ang sinumpaan nitong tungkulin sa bayan nang hayaan niyang makapasok sa Benham Rice ang mga barko ng China. Ayon naman kay Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, propaganda at publicity lamang ang habol ni Congressman Alejano sa pagsasampa ng reklamo laban sa Pangulo. Maaari din anyang maituring na ikalawang impeachment complaint ang inihain ngayong araw na labag na sa 1-year ban. Samantala, duda naman si House Majority Leader Rudy Fariñas na pinapayagan ng supplemental complaint sa isang impeachment case hanggat hindi pa nadidinig o nadidesisyonan ng House Committee on Justice ang orihinal na reklamo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Muling iginiit ng tinaguriang Morong 43 na dapat makasuhan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kaugnay ng pag-aresto sa kanila sa Morong Rizal noong 2010. Ang Morong 43 ay grupo ng health workers na napagkamalan umanong miyembro ng rebeldeng New People's Army. Ito ang balita ni Monok Sol. Isang
kilos protesta ang isinagawa ng Justice for the Morong 43 Alliance sa harapan ng Sandigan Bayan kanina. Panawagan nila na mapabilis ang resolusyon sa mga kasong inihain laban sa mga tauhan ng pulisya at militar na umaresto sa kanila noong February 2010. Ang Morong 43 ay ang 43 health workers na hinuli sa Morong Rizal matapos umano silang mapagkamalang bomb-making trainees ng rebeldeng New People's Army. Ang gusto natin mangyari, maparusahan yung mga gumawa nitong pagka-torture sa kanila. Yun ang gusto natin, di ba? And that will bring justice. Taong 2015 nang alisin ng Ombudsman sa listahan ng mga dapat kasuhan sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, General Delfin Bangit, General Victor Ibrado at dating National Defense Secretary Norberto Gonzales. 8 sundalo at 2 pulis lamang ang nakasuhan dahil sa paglabag sa karapatan ng mga inarestong health workers. Ngunit giit ng grupo, dapat makasuhan si Arroyo at ilang military officials dahil imposible umano na walang alam ang mga ito. Sa ngayon ay nakabinbin pa sa Supreme Court ang apela ng grupo. So nakikita namin na hindi lamang yung mga sina General Segovia, Zaragoza o yung mga major at lieutenants ang responsible, kundi yung buong gobyerno ni Arroyo dahil sila yung nagplano, nag-devise ng Oplan Bantaylaya at dahil doon kaya nangyari itong illegal arrest, detention and torture ng Morong 43. Ngayong araw sana ang pagbasa ng sakdal sa ilang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na nakasuhan. Subalit ipinagpaliban ito ng Sandigan Bayan sa May 24 dahil sa nakabinbing mga mosyon. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Ipinahayag ni Government Peace Panel Chairman at Labor Secretary Silvestre Bello III na pinayagan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatuloy ng peace talks ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines na walang hininging kondisyon. Ito ang balita ni Leslie Long Bowen. Tutulak na patungong the Netherlands ang ilan sa mga bumubuo ng Government Peace Panel sa pangunguna ng chairman nito na si Labor Secretary Silvestre Bello III. Kinumpirma ng kalihim na nakausap na nila ni Presidential Peace Advisor Secretary Jesus Dureza si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pagpapatuloy ng peace talks sa National Democratic Front. May mga guidelines ng peace, so yun ang aming talaga sa venue ng Fortran of the Formal Peace Talks. Wala naman siyang kondisyon at ang kanyang instruction ang kumbaga sa guide sa amin. Sisimula ng ika-4 na round ng peace talks sa pagitan ng pamahalaan at Communist Party of the Philippines o CPP sa April 2 at magtatapos sa April 6 sa Norwich, the Netherlands. Pangunahing tatalakayin dito ang bilateral ceasefire agreement na inaasahang malalagdaan sa oras na magkasundo ang magkabilang panig. Isa sa kontrobersyal na nakapaloob dito ay ang issue ng pagkolekta ng revolutionary taxes. Yung issue ng collection of revolutionary taxes. Medyo sensitibo yun at masalimuot kaya maaaring yan doon kayo magtatagal ng diskusyon. Ang posisyon ng gobyerno dyan ay dapat hinto. Siyempre sa kanila naman sasabihin nila na pag hininto namin yan, paano pa namin pakakainin yung pwersa namin. Sa ika-4 na round ng peace talks, inaasahang tatapusin na rin ang pagtalakay sa CASR o ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms. Nakapaloob naman dito ang usapin sa genuine land reforms, social justice, national industrialization at independence of foreign policy. Dagdag pa ni Secretary Bello ang Comprehensive Agreement on Political and Constitutional Reforms at End of Hostilities and the Disposition of Forces na natitirang substantive agenda para sa final peace deal ay tatalakayin na lamang sa susunod na round ng formal peace talks. Leslie Long Bowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Susuriin na rin ng Senate Committee on Education ang ulat ng Department of Education o DepEd ukol sa mga insidente ng rape na kinasasangkutan ng mga estudyante. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Pinag-aaralan na ngayon ng Senado ang lumabas na ulat ukol sa mga insidente ng rape na kinasasangkutan ng mga estudyante. Kahapon lamang, 3 magkakahiwalay na rape incident ang kinumpirma ng Department of Education sa Malabon, Santa Maria, Bulacan at Ajoy, Iloilo. Menor de edad ang mga biktima at mga salarin. Ayon kay Senador Cheese Escudero, titingnan ng kanyang komite kung problema pa ba ito ng DepEd o issue na ito ng seguridad. Inaalam at aalamin namin ang bagay na yan kung gaano talaga
nakalaganap kung sakasakali at kung paano ito may iwasan dahil nagaganap at nangyayari madalas sa labas naman ng paaralan at hindi habang may klase. Lumutang din ang tanong kung dapat nang ibaba sa 9 na taong gulang ang age of criminal liability. Pabor ako na tingnan muli yung lumang batas na Child and Youth Welfare Code, i-juxtapose sa kasalukuyang batas para makita, tingnan ano ba yung pinakamagandang pamamaraan para hindi lamang mabigyan ng katarungan pero mabigyan din ng pagkakataon ma-rehabilitate ang sino mang nagkataon nagkamali sa murang edad. Sa ilalim ng batas na ginawa pa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, hindi mo na pinapatawan ng parusa ang isang menor de edad na napatunayang nagkasala. Kapag nakitang siya ay nagbagong buhay, tuluyan siyang mapapawalang sala at kakalimutan ang nagawa niyang kasalanan. Kung hindi naman, hahatulan siya at papatawan ng kaukulang parusa pagsapit niya ng 21 taong gulang. Samantala, nakabinbin sa lower house ang panukalang ibaba sa 9 na taong gulang ang age of criminal liability. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Magpapakalat ng 70,000 tauhan ng Philippine National Police o PNP sa buong bansa para matiyak ang seguridad ng mga bakasyonista at turista ngayong mahabang bakasyon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Ng Philippine National Police ay patutupad nilang seguridad ngayong mahabang bakasyon. Ayon kay Directorate for Operations Public Safety Division Chief Police Senior Superintendent Eugene Pagirigan, magsisimula ang deployment nila ng 70,000 tauhan sa April 7 na siyang umpisa rin ng summer vacation hanggang June 13 sa muling pagbubukas ng klase. Mayroon ding 92,000 force multiplier na tutulong sa kanila mula sa mga barangay upang magbantay laban sa mga kawatan. Napakalaki po nung span ng ating summer vacation, in which case along this line may mga important events tayo like April 9 magsimula na po yung araw ng kagitingan. Ang naturang mga pulis ay ipapakalat sa mga matataong lugar upang maiwasan ang krimen. Meron po silang itatatag na police assistance desk doon sa mga places of convergence like malls, markets, yung mga noted areas where these people converge. At doon naman po sa tourist destination areas ay maglalagay po tayo ng Tourist Police Assistance Desk. Paalala ng PNP sa mga bakasyonista, iwasan ang pagsiselfie at pagpo-post sa social media kung saan sila magtutungo upang hindi mabigyan ng idea ang mga kawatan na walang tao sa kanilang mga tahanan. Ibilin din sa kapitbahay ang maiiwang tahanan at kung kailan makababalik. Dapat malaman po ng ating kapitbahay na tayo ay wala at ibigay yung ating contact numbers sa kanila at sabihan natin sila na wala pong makapasok diyan. Dagdag pa ni Pagirigan, ipinauubaya na nila sa mga regional directors ang pagtataas ng alerto depende kung may nakikitang banta sa seguridad ang mga ito sa kani-kanilang nasasakupan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Magsasagawa ng mga training sa mga mahihirap na komunidad ang Bureau of Fire Protection o BFP at Presidential Commission for the Urban Poor or PCUP upang makaiwas sa sunog. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Mula Enero hanggang ngayong Marso, mahigit na sa 800 insidente ng sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa National Capital Region. Kabilang sa mga lugar na kadalasang nagkakaroon ng sunog ay ang mga informal settlement area. Ito ay dahil dikit-dikit at karaniwang gawa mula sa light materials ang mga bahay. Masikip din ang mga kalsada kaya't mahirap daanan ng mga fire truck. Bunsod nito, isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan ngayong araw sa pagitan ng ahensya at ng Presidential Commission for the Urban Poor. Target dito na maturuan ang mga nasa mahihirap na komunidad ng mga paraan upang maiwasan ang sunog at ang paglalagay ng fire brigade sa kanilang lugar. Equip po sila dapat noong pong basic fire prevention and initial firefighting skills lalo sa unang bulusok po ng sakuna sa kanila pong mga komunidad. May paalala naman ang ahensya sa publiko. Observe natin yung ating paggamit ng ating mga electrical gadgets, mga appliances. Huwag natin i-overload yung ating electrical system. Kung ano yung design para sa ating electrical system, yun lang ang dapat na paggamitan natin.
Ayon sa Bureau of Fire Protection, hindi titigil ang kampanya nito laban sa sunog sa pagtatapos ng Fire Prevention Month ngayong Marso. Ganun pa man, kinakailangan anya nila ang partisipasyon ng mamamayan upang makaiwas sa sakuna. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nais ng Department of Energy na gamitin ang Malampaya Fund bilang pambayad sa stranded contract costs na kalimitang sinisingil sa mga consumer. Ito ang balita ni Joan Nano. Pinalawig pa ng Energy Regulatory Commission ang pagbabayad ng mga consumer ng 19 centavos per kilowatt-hour na dagdag singil sa kuryente. Ito ay bilang pambayad para sa stranded cost o ang naipong charges sa dati ng mga kontrata na pinasok ng National Power Corporation sa panahon ni Pangulong Fidel Ramos. Sa kabuuan, nasa 53 billion pesos ang kinakailangan na mabayaran sa mga plantang dati ng kausap ng pamahalaan. February 2017, dapat nabayaran na ito ng buo. Subalit mula noong 2007, nasa 48 billion pesos pa lamang ang nakokolekta, kaya naman kulang pa ng 5 billion pesos. Ayon sa DOE, magtutuloy-tuloy ang paniningil ng 19 centavos per kilowatt-hour na nakapaloob sa universal charges hanggang sa mabayaran ang natitirang balanse. So they ask for an extension dahil kulang pa yata yung nakokolekta. Samantala, bukod sa stranded cost, kinakailangan rin na mabayaran ng mga consumer ang 229 billion pesos na stranded debts. Katumbas naman ito ng 26 centavos per kilowatt-hour na dagdag singil sa kuryente kung ipatutupad. Nais sana ng Department of Energy na wag nang maipasa sa mga consumer ang pagbabayad ng mga ito. Kaya naman umaapela ang DOE sa mga mambabatas na sana'y maaprubahan na ng Kongreso at Senado ang paggamit sa Malampaya Fund bilang pambayad utang. Yun ang gusto nating i-bring up sa Congress kung final na ba na magagamit yung Energy Resource Development Fund or hindi. Ang stand talaga ni Secretary Cusi, huwag magdagdag ng pagpasa. Ang problema lang dito, pag hindi naman natin ginagawa yon, mas lumulobo siya. Sakaling maaprubahan ang paggamit sa pondo ng Malampaya, nasa 69 hanggang 173 pesos ang matitipid ng mga consumer kada buwan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Taguig City. Nagkasundo ang Japan International Cooperation Agency o JICA at National Economic Development Authority o NEDA na palakasin pa ang power distribution sa ilang bahagi ng Mindanao upang maresolba ang problema sa supply ng kuryente. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Nilagdaanan ng Pilipinas at Japan ang kasunduan para sa pagpapatupad ng mga proyektong magpapaunlad sa supply ng kuryente sa Mindanao. 6 na electrical cooperatives, partikular na sa Bangsamoro area, ang makikinabang sa proyekto na nagkakahalaga ng 340 million pesos. Batay sa ulat ng Electric Cooperative sa Mindanao, 26% ang nasasayang sa enerhiya dahil sa mga lumang kagamitan sa energy transmission. Taong 1970s pa ang mga gamit na ito kaya kailangan ng palitan. Ang energy transmission equipment ang nagiging daan upang makarating sa mga consumer ang kuryente na nagmumula sa mga power plant. We wish to thank the Japanese government for its invaluable support for the implementation of this project, as well as other priority programs and projects of the Philippine government. Together, let's work for successful implementation of this project. The upgraded energy infrastructure from JICA hopefully will pave the way for an economically vibrant Bangsamoro region, not just today but for a long time into the future. Matatanda ang isa ang Mindanao sa mga nakararanas ng rotational brownout noong mga nakaraang taon dahil sa kakulangan ng power supply. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Pasig City. Pinaiigting na ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang kampanya upang mahikayat ang mga kababaihang Pilipino na makiisa sa eleksyon at sumabak sa larangan ng politika sa bansa. Mula sa Pasig City, ito ang balita ni Aiko Miguel, live. Yes, Aiko.
Yes, Monica, magandang gabi. Nananawagan na ang COMELEC na makiisa ang mga Pilipina sa advokasya ng COMELEC na Gender Development Plan na pangunahing tinatalakay ngayon dito sa Women's Summit sa PICC. Kasabay nito ang pagpapaigting sa kampanya ng COMELEC ng pagdiriwang ng National Women's Month ngayong Marso. Sa ulat ng COMELEC noong 2016 elections, mahigit 19% lamang ang mga babaeng kumandidato kumpara sa halos 36,000 male candidates. Noong 2010 at 2013 national and local elections naman, mahigit 50% ay mga babaeng botante. Sinabi rin ng COMELEC na kakaunti lang ang bilang ng mga babaeng leader sa bansa. 68 lamang ang nakaupo sa Kongreso kumpara sa 22,200 na congressman. 6 naman ang babae sa 24 na senador. Naniniwala ang Commission on Elections na malaki ang maitutulong ng mga babaeng leader sa larangan ng serbisyo publiko sa bansa, lalo na sa pagtataguyod ng karapatan ng mga kababaihan. Sa pagtitipon dito sa PICC ngayong hapon, kabilang sa mga dumalo sina Senator Risa Hontiveros, Ilocos Sur Governor Amy Marcos, Congresswoman Geraldine Roman, Congresswoman Baisema at Congresswoman Sara Jane Elago. Monica, ang Gender Development Plan ng COMELEC na pinangunahan ni Commissioner Rowena Guanzon ay bahagi ng pagtupad sa Republic Act 1972 o ang Women in Development and Nation Building Act. Isa itong mandato ng pamahalaan upang matiyak na pantay ang karapatan ng mga kababaihan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, lalo na sa larangan ng politika. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Aiko Miguel, live na nag-uulat mula sa Pasay City. Samantala, ipinagutos na ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang pagsasampa ng kaso at agarang pag-aalis sa pwesto sa isang pulis na naaktuhang humihit-hit ng droga sa Las Piñas City. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Galit na galit si Philippine National Police Chief Ronald de la Rosa nang harapin ang nakakulong ng si Police Superintendent Lito Dumandan Cabamongan sa Las Piñas Police Station kanina. Nahuli si Cabamongan habang nagpapat session sa loob ng isang bahay sa Barangay Talon 4 sa Las Piñas dakong alas 5 ng umaga kanina. Bakit kami namasahe? Ha? Nagagalit? Huwag niyo saktan, ha? Huwag niyo saktan. Pero pag kayo sinasaktan, sinisipa, magsumbong kayo dito, ha? Para yung hipi na sisipa sa kanya. Ayon sa isang opisyal ng barangay, may nagsumbong sa kanila na may nagpa-pot session sa kanilang lugar. Sabi nila, shabu. Tapos yung mga sachet nandun sa table. So bali parang katatapos lang nila, yung nasa plastic parang residue na lang yun. Kinumpirma rin ito ni Nedy Acompanado Sabdao na kasamang naaresto ni Cabamongan. Opo, ako nag-iya sa kanya. Pero bumili po kami 200. Ngunit ang may bahay ng polis, hindi kumbinsidong gumagamit ng bawal ng gamot ang kanyang mister. Hindi ako naniniwala kasi hindi yan magsasyabu. Depensa naman ni Cabamongan, naka-undercover siya alinsunod sa utos ng PNP Crime Laboratory. Kasi nga kukuha nga ako ng ebidensya para mapatunayan ko na yung intelligence officer ng crime lab nagbibenta ng shabu. Kasi binabagsakan niya dyan eh. DCI Joselito Simbahan Sabares, intel officer ng crime lab. Pero itinanggi naman ito ng hepe ng nasabing unit. Sa isang pahayag, sinabi ni Police Chief Superintendent Aurelio Trampe na wala silang ibinibigay na basbas sa umanay operasyon ni Cabamongan. Hindi rin anya nag-ooperate ang crime laboratory sa mga kaso ng illegal na droga. Sinabi naman ni General de la Rosa na imposible ang undercover version ni Cabamongan. Nasa floating status umano ito mula nang ireklamo dahil sa pagpupumilit na pumasok sa isang movie house nang walang ticket ngayong buwan. Magdusa siya. Bakit siya gumawa ng ganun? Ha? Ito, nagdusa ngayong iba, oh. Siya pa na pulis, dapat doble ang pagdudusa niya dahil pulis siya eh. Gumawa ng krimen. Inatasan ni General de la Rosa ang PNP Internal Affairs Service na bilisan ang investigasyon upang agad nang masampahan ang kaso at matanggal sa pwesto si Cabamongan. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Las Piñas City. At kareke katamong balitang Promdi. Miyayaliw ang klase na ning lumang gamit king pamag Hortelano ing mayakit king bayong buklata NFA Grain Industry Museum king Cabanatuan City Nueva Ecija. Ining balita ng Danny Monar. Ang
Ang probinsya ng Nueva Ecija ang itinuturing na rice granary of the Philippines, kaya naman matatagpuan dito ang mayamang kasaysayan ng industriya ng bigas. Sa loob ng NFA compound sa Cabanatuan City, makikita ang bagong bukas na NFA Grain Industry Museum. Tampok dito ang ebolusyon ng pagsasaka mula sa produksyon, pag-aani, pagpoproseso at paraan ng pag-iimbak. Makikita rin dito ang mga sinaunang kagamitan sa pagsasaka. This was established since 1983 at lahat po ng masasaksihan ninyo sa museyong ito ay nagmula po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Libreng bumisita sa NFA Rice Industry Museum. Layo nito na matutunan ng mga bibisita ang kahalagahan ng bawat butil ng bigas gaya ng ginawa ng ating mga ninuno. Samantala, tiniyak naman ng NFA na mananatili ang kanilang kampanya na huwag mag-aksaya ng kanin. Inihayag rin ng ahensya na nakamit na nila ang 1 million signatures para sa kampanya na tinatawag na I Am a Food Guardian. Sa 2 kutsanang naaaksayan po natin araw-araw, pag pinagsama-sama po yan sa bansang Pilipinas, isang maliit na pong bansa ang ating kayang pakainin. Taliwas naman sa unang napaulat, tiniyak ng NFA na sapat ang supply ng bigas sa probinsya ng Nueva Ecija. Muli rin nilang hinikayat ang mga magsasaka na ibenta sa ahensya ang kanilang palay upang magamit sa panahon ng pangangailangan. Yan po ay panahon na pag dumating po ang kalamidad. At ang mga makikinabang po niyan, ang ating mga consumers na karaniwan po ay ang mga maralitan. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Tinipon na lang ng Cavite Police ding kilalang drug suspect king Imus Cavite bilang dake ning mas mapayapang kampanya ng gobyerno king illegal na droga. Ining report ng Randy Forastero. Mahigit sa 300 drug watch list ng Imus City sa Cavite ang dumalo sa isinagawang Oplan Taphang sa Camp General Pantaleon Garcia kahapon. Layunin ng programa ng pulisya at Cavite government na makumbinsi ang drug suspects na sumailalim sa livelihood training at iwan na ang kanilang masamang bisyo. Kaya sana makiisa kayo sa aming pakay na wag nyo nang babalikan ang dati nyong ginawa. Nandiyan kami para tumulong sa inyo. Gusto nyo mag-testa, kung gusto nyo pumasok sa ibang hanap buhay. Ang Oplan Taphang ay hango sa salitang Bisaya na tapok at hangyo na ang ibig sabihin ay tipunin at pakiusapan. Bahagi pa rin ito ng kampanya na masawata ang illegal na droga at masagip ang buhay ng mga taong nalulung dito. Yung sa Taphang natin, involved dito yung iba-ibang ng community. So napansin nyo, may mga pastors, may mga elected na Yung Tokhang dati, kami lang ho nagtatrabaho noon. Kaya pulis lang ho yun. Ang Oplan Taphang ay sabayang isinagawa sa buong Calabarzon region. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Kailangan lang dagdag at tawing Philippine National Police Region 3. Agpang kang PRO3 Regional Director Chief Superintendent Aaron Aquino, 570 pulis ang kailangan dangeni king Central Luzon bang makasahop king pamagbante king seguridad. Bang maging mabilis naman ning aplikasyon daring bisang maging pulis, ibuklat na ning PNP ng online recruitment application system daking darata nga April 3. Kareng bisang makabalo king impormasyon tungkol keni puntalan niya mo ing www.recruitment.pnpdprm.com. At yan yung kakatamong balita, iba't king miyaya 5 lugar king kakatamong bansa. Ako Frima Salonga Gloria, Maya Pabengi. Dalawang 2,684 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Ipinagpaliban ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nakatakdasa ng paglipat ng Southwest Integrated Provincial Bus Terminal sa April 4. Mula sa Coastal Baclaran sa Parañaque, planong ilipat ng MMDA ang bus terminal sa HK Sun Plaza sa Pasay City. Humihimpil rito ang mga bus na biyaheng Cavite at Batangas. Ayon kay MMDA
OIC at General Manager Thomas Orbos, minabuti nilang ipagpaliban ang plano dahil hindi pa naaayos ang route rationalization ng mga bus. Ang route modification hindi pa ma-address kaagad. It will take a few more weeks. Definitely within the month of April. At the same time, so that yung infrastructure matatapos yun. Yun lang talaga yung route modification. At the same time, maganda rin na may transition yung old at saka new para hindi mabigla yung mga tao dito. Number 3, mag-Holy Week na, mahirap na maipit pa yung tao because of that. So katuwang ng MMDA ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagsasaayos ng ruta ng terminal na inaasahang matatapos ngayong Abril. Isang drug suspect ang napatay sa isinagawang anti-drug operation ng Philippine National Police sa barangay Lahing-Lahing sa Omar, Sulu. Kinilala ang nasawi na si Ardin Akar Paling habang sugatan naman ang kasamahan nitong si Nong Haliludin matapos umanong manlaban. Target ng law enforcement operation sina Saudi Kahil Hamja, Adsmar Omar, Julie Sahirol at Ayub Mangkabong na wanted sa kasong murder, arson at illegal drug trade. Nasamsam rin sa mga sospek ang iba't ibang uri ng armas at 3 pakete ng hinihinalang shabu. Sa follow-up operation naman sa Sitio Buhangin, Mahaba ay nakakumpiska rin ang mga pulis ng mga rifle at grenade launcher. Ngunit wala silang nahuli dahil agad nakatakas ang mga sospek. Isang food vendor ang nasawi at isa naman ang nasugatan sa insidente ng pamamaril sa Caloocan City kagabi. Patay rin ang 2 drug suspect sa magkahiwalay na buy-bust operation ng mga pulis sa Malolos, Bulacan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Patay ang isang food vendor at sugatan naman ang isang babae sa nangyaring pamamaril sa barangay 176 Caloocan pasado alas 11 kagabi. Ayon sa mga nakakita sa insidente, nakikipaglamay lamang ang biktimang si JP Makatunggal nang barilin ng hindi pa natutukoy ng mga suspect na nakasakay sa motorsiklo. Nadamay naman ang isang 13 anyos na babaeng kinilala lamang sa tawag na sel matapos tamaan ng ligaw na bala. Napansin ko yung lalaki may sumisilip. Sabi ko. Tapos yung nakita ko na inangat na yung masgungan. Sabi ko, sel, takbo na. Naisugod naman sa ospital ang dalagita. Hinala ng mga opisyal ng barangay. Posibleng may kinalaman sa illegal na droga ang insidente. Marami, pag alam ko marami yan eh. Ano po mula ka dyan? Kasi yan eh. Isa sa mga hinahanap sila ng mga may mga talagang nagbebenta sila dito sa Sa Bulacan naman ay patay rin ang isang lalaki matapos barilin ng riding in tandem criminals sa barangay Banga 2nd, Plaridel kagabi. Kinilala ang biktima na si Albert Lopez, 30 anyos at dati na umanong sumuko sa Oplan Tokhang. Nakuha rin sa bulsa ni Albert ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu at aluminum foil. Samantala, 2 drug suspect rin ang nasawi sa magkahiwalay na buy-bust operation ng mga pulis sa Malolos, Bulacan kagabi. Kinilala ang mga ito na sina Russell Lariosa at alias Baruch. Nakuha rin sa 2 ang ilang sachet ng hinihinalang shabu, marked money at kalibre 38 na baril. Samantala, 106 naman ang nahuli sa Oplan Galugad ng pulisya sa Parañaque City kagabi. Inaresto sila dahil sa paglabag sa city ordinances tulad ng curfew, pag-inom ng alak sa pampublikong lugar at walang suot na damit pang itaas. Agad din naman silang pinalaya maliban sa siyam na may standing warrant of arrest matapos balaan sa unang paglabag. 15 motorsiklo rin na walang dokumento ang na-recover ng mga otoridad sa operasyon. Kasama ang Metro Manila News Team, Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Nagsimula na magsumite ang mga overseas Filipino worker at iba pang undocumented foreign workers ng aplikasyon para sa amnesty program ng Saudi Arabia government. Ito ang balita ni Jude Barquez. Formal nang binuksan ng pamahalaan ng Saudi Arabia ang aplikasyon para sa mga undocumented foreign workers na nagnanais makakuha ng amnestiya sa pamahalaan. Ito ay matapos lagdaan ni King Salman ang kautusan na nagbibigay ng 70 araw na palugit sa mga illegal workers upang asikasuhin ang kanilang papeles. Ito na lang po ang
madaling paraan para makauwi na. Yun po ay kung loloobin ng Diyos na ako'y mapapasama sa mga kwalipikadong makikinabang po sa programang amnestia na ibinigay po ng Saudi government. Meron na tayong madadala na mahigit 200 sa mga kababayan natin para sila yung unang isasalang natin for the amnesty. So tuloy-tuloy yan, nagagawin natin mula kahapon. Sakop ng amnestia ang mga overstayer, ang may hawak ng Hajj, Umrah at visit visa lamang, ang mga tumakas sa kanilang mga employer at ang may expired na ikama, basta't wala silang anumang utang o kaso sa pulisya. Nagbukas ang aplikasyon ang 29 ng Marso at magtatapos hanggang sa buwan ng Hunyo. So nananawagan po ako sa lahat ng kababayan natin dito sa Jeddah at sa western region ng Saudi Arabia na samantalahin ho natin itong pagkakataon, itong 3 buwan na binigay sa atin ng Saudi government at ng hari na makauwi tayo ng maayos. Alalahanin po natin, wala pong penalties ito. Sa lahat, bawat step po ng procedure, wala pong bayad ito. Jude Abarquez, UNTV News and Rescue, Riyadh, Saudi Arabia. Muli naman binatiko si Pangulong Rodrigo Duterte ang Simbahang Katolika at ilang media institutions kaugnay ng paglala ng mga suliranin sa bansa. Mula sa Malacanang, ito ang balita ni Rosalie Coz, live. Yes, Rosalie. Yes, magandang gabi, Monica. Kanina sa talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pangunguna niya sa panunumpa ng mga bagong talagang opisyal ng pamahalaan, gayon din ang paggawad ng pagkilala sa mga natatanging negosyanteng Pilipina. Muling tinuligsa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga may-ari ng media companies, gayon din ang Simbahang Katolika. Ayon sa kanya, ang mga ito ay mga oligarch o mga negosyanteng may impluwensya sa politika ng bansa at sila ang dahilan kaya't hindi nare-resolba ang mga suliranin ng pamahalaan. Ayon pa sa Pangulo, hindi rin anya nagsasabi ang mga ito ng buong katotohanan at nagpapakita rin ng bias o pagkiling sa ilang panig. Dagdag pa ng Pangulo, ito ang dahilan kaya hindi nalulunasan ang mga suliranin sa ating bansa. Nabanggit din ni Pangulong Duterte ang ginagawang espekulasyon ng media hinggil sa kanyang kalusugan. Partikular niyang tinukoy ang nakitang converter ng oxygen sa kanyang kwarto kamakailan na madalas niyang gamitin dahil sa lack of oxygenation. Ayon sa Pangulo, hindi niya itinatanggi ang kanyang mga karamdaman na anya ay normal lang dahil sa kanyang edad. Samantala, muli ring pinuna ni Pangulong Duterte ang tila pakikialam ng Estados Unidos at ng European Union sa kanyang pamamahala sa bansa, partikular na sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Do not impose your whatever it is, your values and everything, because we hate you for being a hypocrite. You are the incongruity of the times. Hiniling naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga bagong talagang opisyal ng pamahalaan, gayon din sa mga kababayan na tulungan siyang matupad ang kanyang mga ipinangako para sa bayad tulad ng pagresolba sa iligal na droga, katiwalian, kriminalidad at ang pag-aangat ng ekonomiya ng bansa. Yan muna ang latest live mula dito sa Malacanang. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Coz, live mula sa Malacanang. Kahit mainit ang panahon, paborito pa rin puntahan ng marami ang hot spring resort sa Calamba, Laguna ngayong bakasyon. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Ngayong tag-init, beach at mga ilog ang madalas puntahan ng mga bakasyonista upang magpalamig. Ngunit may ilan na mas gusto pa rin magbabad sa hot spring kahit mainit ang panahon. Pag hot spring kasi relaxing kahit summer, kahit mainit. Then nakakaano din ng blood circulation. Healthy din siya. Ang Calamba City sa Laguna ang tinaguriang hot spring capital ng bansa. Matatagpuan dito ang kabi-kabilang resort na maaaring pagpilian ng mga nais mag-relax sa hot spring. Ang resort na ito may sarili pang farm para sa mga nais mamitas rito at kumain ng sariwang gulay. Yung ambience namin na kakaiba sa mga makikita yung resort dito sa Laguna. Una, yung aming landscape, yung aming ambience. Pangalawa, yung aming quality ng aming mga tubig.
Ayon sa Department of Tourism ng Calamba, ang natural na init ng tubig na nanggagaling sa bundok Makiling ang binabalik-balikan ng mga turista. 50 hanggang 600 pesos ang range ng entrance fee sa Hot Spring Resorts. 3,000 naman hanggang 10,000 piso ang bayad kung nais upahan ng buong resort. Dumayo po kayo dito nang sa ganon yung siglang nararamdaman nyo dito, hindi nyo mararamdaman sa iba. Kung nais naman ng iba na mag-historical tour, pwede ring dayuhin ang bahay ni Gato Jose Rizal na matatagpuan sa Calamba, Laguna. Pumunta kayo sa Calamba. It offers the best balance of nature, heritage, and relaxation. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. At yan ang ating sports at featured news ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.